Yusek, in relation po to Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also warned, ngunit kapag ako ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan, yung kanya pong advocacy in fighting corruption and yung sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also linked to Vice President Sara Duterte's impeachment. Um, Anong sabi niya? Una ay hindi na matutuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang Opo, statement? kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control. Hindi, yung naunang statement niya. Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo, kung kasalanan matatawag yan na humarap sa kanila ang buong tapang para malaman nyo ang totoo. Yung pangyayaring ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Pagsabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa 3 donors. So doon lamang po iikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Kung ito naman po ay kanyang madedepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya, mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap. In relation po dyan, si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas, sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong, ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang 1 taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po. Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize
ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito. Nandiyan na rin po si Senator Marcoleta. Pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa. Kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalyang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. I-reiterate ko lang yung tanong ni Tristan Yusek because I think it wasn't answered. You repeatedly said na marami ho ang naapektuhan dito sa rally na ito. Collateral damage. You used the word collateral damage. Ang tanong ko ho ay at what point will government exercise its power and duty to restore law and order and allow people to go about their daily lives? Sa ngayon po ay mayroon naman pong iniutos ang Pangulo. Maaari ko po bang basahin kung ano ang binigay na order ng Pangulo sa PNP? Unahin ko na po ang PNP. The Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the Philippine National Police are presently at the PNP Command Center, closely monitoring the situation on the ground. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in the affected areas. The PNP remains fully deployed and on full alert, ensuring that the safety and security of all parties, the rallies, the public, and our own personnel are protected at all times. Yan po ang mensaheng ipinaabot ng PNP. Sa ngayon po, hindi ko po maibibigay categorically kung ano pa ang dapat gawin at magiging aksyon ng ating mga otoridad. So, ibibigay ko na lamang po sa inyo kapag meron na po tayong panibagong update. Next question, ma'am. May decision na ho ba kung tutuloy ang Pangulo sa kanyang official visit to Canada tomorrow? Wala pa po tayong update sa ngayon at mas maganda po nakausap naman po natin ang DFA na si Secretary Tess Lazaro po ang makakapagbigay ng sagot patungkol po dyan. Okay. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration? Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun naman po ang masasabi rin nating justice. So, mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan,
pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Okay, the INC also expressed support for Senator Marcoleta, and they said, what we find puzzling is why the very person who has been pushing to expose those allegedly involved in this massive theft, referring to the flood control, from the Filipino people, is now the one being charged and imprisoned instead of those he exposed. What do you say to those statements? Because the group seems to link the case with the Flood control. expose. Okay. First of all, it was Senator Marcoleta who admitted everything about the 75 million pesos that he received from the 3 donors. Walang nagbigay sa kanya ng utos na i-explain mo to. Nagkataon lang po na yung kanyang SALN at SOSE ay hindi nagtugma at yung mga taga-media ay kinall out bakit mas malaki ang SOSE yung kanyang campaign expenses or election expenses as compared sa kanyang SALN. And there, he admitted in his own program how he received the 75 million pesos from persons who did not want to be identified. Sa kanya po nanggaling ito. Hindi po siya